Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, itong latest update natin na ngayong araw, February 12, 2025. Patuloy pa rin nga pong umiiral sa ating bansa yung Northeast Monsoon at yung shear line. At ito nga pong easterlies ay apektado nga po niyan yung hanggang parte na nga po ng Metro Manila. At yung shear line naman ay apektado po niyan ang Isabela, Aurora, at ang Quezon. Habang yung Northeast Monsoon naman, apektado po niya ng Ilocos Region, dito po sa may Cordillera at yung extreme Northern Luzon. Dito naman sa may Palawan ay yung extension ng kaulapan nung ating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang dito naman po sa may parte ng Mindanao, may mga kumpulan ng kaulapan na posibleng magdulot nga po yan ng pag-ulan. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, expected nga po natin na sa mga susunod na araw, magkakaroon pa po tayo ng sunod-sunod na pag-ulan. Dito nga po sa ating rain map animation, expected nga po natin mamayang alas 3 ng hapon, mataas ang tsansa ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Bicol Region, Eastern Visayas, at magiging maganda naman lagay ng panahon ng western section ng ating bansa. Samantalang sa dulong bahagi ng Palawan, may mga tsansa ng pag-ulan at halos buong Mindanao ay makulimlim ang kaulapan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, asahan pa rin po natin na makulimlim sa parte ng Mindanao, Visayas, Bicol Region at magiging maayos naman ang lagay ng panahon ng parte ng Luzon. Dumako na nga tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po February 13, asahan natin na dito po ay patuloy na hihina ng bahagya pa rin yung ating amihan habang yung easterlies na po ang makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng February 14, dito po manipis ang ating mga kaulapan, wala tayong inaasahan na posibleng mga pag-ulan. Pagdating po ng February 15, ganun pa rin po, maninipis na kaulapan lamang yung makakaapekto sa ating bansa. At pagdating naman po ng February 16, dahan-dahan muli bubugso yung Northeast Monsoon. By February 17, magkakaroon muli tayo ng shear line na makakaapekto sa eastern section ng Central Luzon, habang yung amihan naman ay patuloy na lalakas. By February 18, expected na nga po natin na mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Central Luzon, including Metro Manila, Quezon, Bicol Region, dahil po sa shear line at yung pagbugso muli ng Northeast Monsoon. By February 19, expected natin magiging maulan sa Northern Luzon, eastern section ng Central Luzon, Metro Manila. Ito po yung mga katamtaman lamang po, yung mga pag-ulan sa Polillo Island, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Mindoro Provinces, Palawan, at eastern section po ng Mindanao. By February 20, expected natin na mas lalakas pa yung amihan at yung shear line ay posibleng umabot po yan hanggang sa Visayas at sa Mindanao at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa parte nga po ng Visayas at Mindanao. By February 21, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ang Visayas, kaya iba yung pag-iingat yung ating mga kababayan dyan dahil posible nga tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng February 22, tuloy-tuloy pa rin po na makakaranas ng pag-ulan ang Eastern Visayas. Pagdating po ng February 23, mas malalakas na ulan, posible po pa rin maranasan sa Visayas, sa may southern portion ng Bicol Region, eastern section ng Mindanao at maging sa Palawan. By February 24 hanggang February 25, asahan naman natin sa Bicol Region and Central Luzon, including Metro Manila, ang makakaranas ng pag-ulan dahil muling hihina yung ating amihan. Sa ngayon nga po, wala naman tayong nakita o anumang minomonitor na posibleng bagyo na direktang makakaapekto sa ating bansa. Pero again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.